Pag-usapan natin ang balitang yan kasama ang public interest lawyer na si Attorney Antonio Bucoy. Magandang gabi po, Attorney Bucoy, and welcome back sa Arangkada Balita. Magandang gabi sa iyo, Ninya, sa iyong mga taga-subaybay. At salamat sa inyong muling paanyaya. Attorney, gaano po ba kabigat sa batas itong pagbaliktad o recantation ni Orly Guteza? Okay, gunitain ho natin na nung unang lumabas si Orly Guteza noong September 25, 2025, marami na hong usap-usapan at bulong-bulungan na ang kanyang naratibo ay pawang kasinungalingan. At ito ay isang mapangahas na panlilinlang, hindi lamang sa Senado, na Blue Ribbon Committee, kundi sa sambayanan na tinustusan ng isang senador at ng isang dating congressman na ipinarada ang isang kasinungalingan na nagbabalat kayong katotohanan. Bakit ito mabigat? Ngayon ho, binawi niya, sinalungatan niya ang kanyang dating sinabi. Meron ho sa batas na legal na doktrina na tinatawag na equipoise doctrine. Ito po ay isang legal na konsepto na sa konteksto ng jurisprudensyang kriminal o kriminal na pag-uusig, na kung saan kung ang magkasalungat na katibayan o salaysay ay pantay ang bigat, mas bibigyan ho ng mas mananaig yung presumption of innocence nung inaakusahan. Meaning, mas papaboran ho dahil yung presumption of innocence. Dahil sa batas natin, kailangan patunayan mo ang pagkakasala beyond reasonable doubt o lampas sa makatuwirang pagdududa. Ngayon ho, yung kanyang pagbawi, pagsalungat niya sa sarili niya, ay pinawalang bisa niya, kinontra niya yung hindi lang yung kanyang sarili, kundi yung kanyang sinabi. So pagbalanse ho ng interest na yan, wala na siyang kredibilidad. So ano po ang magiging direktang epekto nito sa isinampang reklamo ng Ombudsman laban kay Speaker Romualdez? Lalo hong nalugmok yung reklamo, lalong nalugmok sa putik. Bakit? Hindi lang, kung ating maalala, ang unang lumutang dyan ay itong si Orly Guteza last year, no September 25, 2025. Nung hindi umubra, dahil nawala siyang bigla, tinuturuan siya ni Marcoleta kung ano yung sasabihin niya, sinabihan pa siya, huwag ka na mag-adlib, basahin mo na lang yan. Then dumabas pa na falsipikado yung notaryo at siya bigla naglaho, hindi na siya muli nagpakita. Anong ibig sabihin nito? Talagang walang halaga yung kanyang pinagsasabi noon, yung kanyang ipinaradang kasinungalingan na tinustusan nga ng isang senador at ng isang dating congressman. So ngayon everything cancels out. He neutralized himself. So wala na siyang halaga. Opo. At dahil nga itinuro niya itong sina Senator Marcoleta at dating representative defensor, ano naman ang pwedeng maging pananagutan nila sa batas kung mapatunayang totoo po ang mga ito? Okay. Marami ho. Unang-una yung subornation of evidence. Napipresenta ka ng ebidensyang falsipikado, hindi makatotohanan at tawang kasinungalingan. Pangalawa, yung pagkanlong kay Guteza at pag-udyok sa kanya, yun ay obstruction of justice dahil winiwindang niya yung proseso ng pagtahak ng katotohanan, pagtahak ng pananagutan. At anong pakay nila, ang layunin nila, mangipit ng isang tao na hanggang ngayon ay wala pa ring matibay at kapani-paniwalang ebidensya. Ang tinutukoy ko po ay si dating Speaker Romualdez. Opo. At ito nga rin po, mismo ngang si Guteza ang umaming nagsinungaling siya noong una. So pwede siyang kasuhan po ba ngayon ng perjury? Pwede rin ho. Pwede rin. At palagay ko naman ay naabisuhan siya nung nagnotaryo sa kanya, si Attorney Kalimba, na siyang nag-video nung pagpirma niya para makita na ito ay kusang loob niyang ginawa. Maaari siya magkaroon ng asuntong perjury. Subalit, kung maipapaliwanag niya kung bakit siya nagsinungaling nung unang pagkakataon, ay maaari naman siyang mapawalang sala. Bakit? Sinabi niya sa kanyang pagbawi, doon sa kanyang recantation, na siya ay tinakot, pinangakuan ng suhol, at binantaan. So, yan po, human nature, bibigay at bibigay ka eh.
kung mapapatunayan niya itong mga naging basihan niya kung bakit siya napilitang magsalita o magbigay ng kasinungalingan, siguro naman mas mas tutungkudan siya ng batas. Opo. At sinabi rin ni Guteza na inalok raw siya ng 150 million daw at 'di ba scholarship para sa kanyang mga anak. Paano po ito mapapatunayan sa korte kung salita lang niya ang panghahawakan at walang ebidensya pang iba? Yan ho yung tinatawag na your word against mine. Dahil yung mga ganitong pangako, maliban na lang kung may ibang testigo. Sa kasong ito, mukhang meron. Pero gaya ho nung manugang ni dating Congressman Defensor, nandun siya nung pinag-usapan to, pati nandun din si Marcoleta. Pero I seriously doubt na titistigo yan. Opo, and then now the ombudsman has reacted dito sa pagbaligtad, pagbawi or pag-recant nitong ni si Guteza at sinabing meron pa raw silang 28 other witnesses laban sa kay Congressman Romualdez. Bakit ngayon lang lumulutang yung 28? Bakit hindi lumutang noon? So, number 2, hindi ko padamihan ng testigo yan eh. Ito po, ang pinag-uusapan dito ay yung kalidad ng testigo, yung pagkamakatotohanan ng testigo, pagkamakatotohanan nung sasabihin nila, nung sinasabi nila. Hindi ko paramihan yan. Ngayon, nais ko rin humpunahin, kaugnay dyan, na nagbanta ang Office of the Ombudsman na kapag itong 4 na Maleta boys na bumaligtad ay hindi bumalik at hindi nila binawi yung kanilang recantation, ay isasali sila sa plunder. Ngayon lang lumutang yan. So ano yan? Panibagong pagbabanta? Panibagong pananakot? Hindi ho ba? So paano magiging credible yan? Paano magiging kapani-paniwala? Ang pananagutan po ay nararapat sa mga taong merong katibayang matibay kapani-paniwala. Hindi ko maaari yan na haka-haka, katang-isip at nakuha lang sa pamamagitan ng pagbabanta at pananakot. Alright, maraming salamat Attorney Antonio Bucoy sa inyong oras at sa inyong mga insight. Magandang gabi po. Magandang gabi at salamat muli.